Old vibes and new smiles ang dala ng Thursday sa morning balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. Ano po, it's Thursday. Yes, it is Thursday, October 23. It's October 23, Thursday. Naku, palapit na naman talaga ang katapusan. Pakabilis ng buwan ng Oktubre talaga. Exactly. Parang nung nakaraan lang, September. Totoo. Tapos nung nakaraan, January. Magja-January na naman. Pero Ang bilis. 2026 na. 26 na ba? Oo. Ay, totoo ba? Akala ko 2025 pa lang. Hindi. Pero grabe, ang bilis ng panahon ngayon. Hindi ko alam. Parang, ang pinakamatagal lang, July. July Oo, ba? July. Totoo ba? Totoo. Yun yung nakakalokang Ay, buwan, siya. July. Hindi ko kinakaya. Hindi ko Pero kinakaya. yung bilis talaga ng panahon ngayon, you really do not know what to expect, Yeah. at ano yung mga mangyayari. So, we really have to live our life to the fullest. Yeah. Being a good person. And, ang tawag mo dito? Contributing member of the society. And, foster kindness. Yes Talaga naman. siya, Di ba kailangan foster. talaga natin Totoo. yan? Mga ka-MB, makakasama nyo na naman ngayong araw ng Thursday ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At makakasama nyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Artela. Aru! Ayun naman talaga tayo. Kamusta naman ang linggo mo so far? It's not that good. Why? Hindi. Ay, paubos na. Paubos na naman kasi. Pero, Uy, matagal pa. oo, Friday pa siya. Friday Pero at next least, naano mo na siya na, Friday next week? yeah, di ba? Ay, Thursday daw. Special holiday kasi ang 31st. Yes, Kaya pero, kahit 30 nila. Isa siya. pero alam na, syempre, ganun talaga ang buhay. Ang importante kapag may pera ka, nauuna mo na yung mga kailangan mong bayaran. Yes, bayaran lang mga dapat bayaran ng mga Yeah. loan dahil tayo ay taga London. Loan dito, London. Malapit na rin ako dyan. Sa matapos. Magpa-migrate na ako sa London talaga. Madami-dami lang. Dami na. At Nakakaloka. Pero at least nababawasan. Yes, nababawasan talaga yan, pero mas mababawasan yan kapag hindi ka masyadong gumagastos at pinupost sa social media. Ayun lang. Kasi may mga oo. ganun talaga, di ba? Yung tipong maliliit na bagay, they're posting it online, pero who cares? Yeah. Wala rin naman kasing nangingialam kasi sarili mong diary yan. Parang ganun, Oo. nagiging diary. Public diary mo na ang social media. Pero minsan din kasi, kailangan as much as possible, minimal din. Ay, Pagpo-post totoo. natin ng ganyan, Hindi ano? lahat. Oo, kasi syempre, nagtitrigger din kasi minsan yan na pagiging materialistic din ng ibang tao. Yeah, Yung parang, exactly. ay, ingit ako dito, ingit ako, Oo. bili din ako. Ikaw na walang pera, nakakita ka lang ganito, buy ka ng buy. Ay, wag Akala mo po. nung sino ka mayaman. Hindi, pero mahirap Diba? yung ganong ugali, yung kapag may nakita ka tapos gusto mong bilhin, pero wala kang kakayahan mo nang bumili. Oo. Tapos kinikrave mo talaga, parang ang hirap po nun. Tsaka na, Oo. kapag Tsaka meron ka na. Pero, Oo. related dyan Yeah. ang ating balitaktakan Yes. question. Kaya alamin naman natin ang ating katanungan sa balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Yes, ang katanungan natin ngayong umaga ay mas magiging status-driven ba? Mas at nagiging. nagiging status-driven at materialistic nga ba ang kabataan ngayon dahil sa pressure ng social media fame? You know, in a way, parang sa akin, yes. Kasi being in the social media like almost ilang oras sa isang buong araw, parang dun ka na nakakakita ng inspirasyon, dun ka na nakakatagpo ng mga dapat gawin at hindi, ng knowledge, yung mga ganyan. At the same time, there are a lot of influencers na rin kasi Yeah. na in a way, ayaw man nating aminin, nai-impluwensyahan tayo nila. Oo. Ay, Oo. totoo. So, we are also being pressured dun sa kung ano yung pre-present nila. So, I think ganun nga rin yung mga kabataan ngayon, na Totoo. parang dun lang sila nakatutok. So, syempre, yung social status nila, tsaka yung pagiging materialistic, medyo
nagbo-boom. At saka, Nakaka-pressure nga din naman kasi. totoo. Oo. Wag na tayong magluhan dito. Talagang malaki. Magluhan? Maglokohan. Oo. Talagang malaki ang influence talaga ng social media sa mga kabataan. Napakalaki po ng influence nila. And hindi po to dahil, dapat, wag po tayong dun maniwala sa, dapat hindi sila nagso-social Wala media. ka namang magagawa Oo. kasi ngayon kapag ayaw kumain ng bata, nakaharap. Sa tablet. Tablet. Oo. Siyempre, pati ang bata, nakikita niya na yung mga kung ano-ano. Mas marunong pa pong mas nauna pang natututo ang mga batang mag-scroll ngayon kaysa magsabi ng Ay, totoo yan. Kaloka. Totoo yan. May mga ganong cases. Pero siguro, totoo talaga. Ako, Diba? ako anak kabataan din Talagang, kabataan. Kabataan pa lang, 23 pa lang naman. Pero Pero kasi totoo yun. totoo. Real kasi siya. Makakita ka lang ng konting bagay sa social media. Yes. Ikaw mismo, parang bakit wala ko nun? Yeah. Or bakit dapat ako din? Ako din dapat medyo sikat din dapat ako. So, ang dami lang ang influencer eh. exactly, parang yung Diba? nung pandemic lang, 'di ba? Parang nauso sa atin yung mag-grocery tapos yung magi-stock ka ng mga kung ano-anong grocery tapos gusto mo rin yung gawin. Siguro maganda 'yon kapag ginagawa mo siyang tama. Wag mo siyang gawing mali, pero walang masama kung Pero, walang masama Walang kapag masama. na-influensyahan ka, Oo. basta meron kang kakayahan. Oo, totoo. Pero kapag yung pagiging materialistic mo, nasusobrahan na, nakakagastos ka na ng mga hindi na dapat. libo-libo. Yes. Oo, sa isang bagay o sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan kasi napanood mo lang naman at kinainggitan mo lang, wag naman. Kasi Totoo. isang pinakamasamang ugali ang inggit. Inggit. Pag Oo. inggit na ito, hindi mo gagamitin sa tama. Yes, Oo. dapat inggit, pikit. Hindi. Oo. Oo, pero Diba? mayroon- Inggit, pikit. Meron din naman kasing mga taong naiinggit, pero hindi parang yun yung ginagawa nilang motivation na, kung kaya niya, di kaya ko din. Oo. Ganon. Hindi yung naiinggit ka, Oo. aba, inalam amin nun. Dapat Wag. ako. Wag. O dapat bumagsak siya. Kaya Ganon. agatang takastor, dati kastada. Boy, oo. Anpo. Umapalak. Alang, sige nga ro doon. Takwa. Wag. Papagsakan taman isuna. Kasi nga ugali, madi. Madi nga talaga po. Kasi Oo. nakakapag, yung too much na inggit, nakaka-push siya na gumawa ka ng mali. Yes, tama. At marami na akong kilalang ganyan. Oo, hindi na mawawala yung mga ganong tao. Well, hindi totoo magagawa. din. Hindi Totoo. mawawala. Hindi mawawala. Pero bakit nga ba hindi sila nawawala? Oy! Hindi ba dapat sila ang unang mawala? Ay, grabe pa. Oo, pero hindi. Hindi. diba? Huwag nating Nakakaloka. ugaliin. Walang masamang mainggit. Hindi Oo. pwede. Hindi ka i-judge ng tao pag naiinggit ka. Pero sana Wala naman. Who Oo. cares? Diba? Maingit ka, sige, gawin mo lahat. Oo. Sa mundo natin ngayon, wala nang pakialamanan. Totoo. You live to the fullest. Yes. Basta lang, siguraduhin natin na wala tayong naaapakang ibang tao. Yun naman yung importante. Totoo. Do everything on your as long as you are capable in doing such or in Yeah. doing so. Basta wag kang mang-aapak ng ibang tao. Kasi once na nakaapak ka ng ibang tao, mag-aaray yan. Tapos magsosorry ka. Sabihin mo, aray, sorry. Ganon. Oo naman. At Pero wag din nating ugaliin gumamit ng sorry. Palagi. Tapos hindi mo naman siya ginagawa ng maayos or- din. Totoo. Nag-sorry ka nga. Tapos, Aba, labas sa gagawin ilong. mo ulit? Pumi. Ganon. Hindi, pero Ganon. sana po, saka na natin gawin yung mga gusto natin. Tayo mga hindi mayayaman, pinagpala sa pera. Mayaman ako. Mayaman tayo. Wag nating ima-manifest Ba? na tayo hindi pinagpala dahil lahat tayo pinagpala. Pagpala. Yung iba paparating pa lang kasi. Yung iba Nade-delay. naman pinapala na. Yun lang. Hanggang wala pa, stay muna, magtsaga-tsaga muna po tayo. Tsaga-tsaga tayo. Dahil naniniwala tayo, kapag may Na- tsaga, May nilaga. kapag may tsaga, pagod ka. Oy! Ayan, ang ating balitaktakan kayo. Ano ba ang nasa isip nyo patungkol dito sa katanungang ito? I-comment nyo lang sa ating Facebook Live ngayon sa Regional News Group RNG Luzon. Kung hindi naman kaya, balikan later on sa ating Morning Balitaktakan Facebook page. Totoo. At dahil nandyan na rin lang naman kayo sa cellphone ninyo at nape-pressure na kayo sa social media, Yes. ipa-pressure din namin kayo. Oo. I-like at i-follow nyo naman kami sa iba pa nating mga social media accounts. Dahil platforms. meron din man tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa Threads, sa YouTube, and of course, sa TikTok. At may website rin po kami. Huwag niyong kakalimutan. I-check nyo lang po yun. Palagi, since andyan na rin man kayo sa social media, talagang 8 hours kayo dyan. Sure, Oo. sure. Pero sa tingin nyo, mga ka-MB, meron ba rin kinalaman yung pagiging lalaki o pagiging babae ng pagiging magastos?
Oo. Sa tingin mo? Oo. So, mas magastos Ang ang... babae. Pero kapag gumastos ang lalaki, mahal. Mahal. Kasi Totoo. sapatos pa lang magkano na. Mm. Yung cap pa Sombrero, lang, mahal. mahal At na. mas mahal ang mga gamit ng lalaki kaysa sa babae. Exactly. Ang perfume, naku po, 300 yung nakikita ko na ginagamit ng lalaki. Diba? Samantalang sa babae, magkano? Oo. 50 pesos. 50 pesos lang! Pero sa tingin mo, meron pang pagkakaiba ang lalaki at saka sa babae, especially sa mga subjects. Kasi di ba, sabi nila, mas magaling daw sa math ang lalaki, mas magaling sa English ang babae, mas ganon. boka ang babae. Yeah. Feeling Naniniwala ko lang, ka ba? Naniniwala ako, pero kung may mga scientific Evidences. Oo, lalo na yeah. sa math, no? Lalo Yes. na sa math. Sabi nila mas magaling daw talaga. Kaya naman pala hindi ako magaling sa math. Kasi, Babae babae po ako. ako. Mali ka dyan sa inaakala mo. Nurse po siya ngayon. Uy! Anyway, equation ng katotohanan, abilidad at galing sa math hindi nakabase daw sa kasarian. Alamin natin yan dito sa Share Mo To. What's your biggest fear? Spiders? Snakes? Heights? O baka naman math problems? Speaking of that, naniniwala ka pa rin ba sa myth na mas magaling ang mga lalaki sa math kaysa sa mga babae? Come on, 2025 na. Let's do the math on that. Yang paniniwala na yan, noon pa yan. Old school thinking na kapag lalaki, math, at kapag babae, pwedeng sa English. Luma na yan at hindi totoo. Alam mo ba na mayroong isang global study ang nagsabing wala namang significant difference sa galing pagdating sa math ang mga babae at lalaki? Ang pagkakaiba ay hindi nakabase sa pagiging babae o lalaki, kung hindi sa opportunity na nakukuha ng bawat isa. Ibig sabihin, ang pagkakaiba ng kakayahan ng bawat isa sa math ay maaaring dahil sa unequal access sa quality education, especially during the early years of learning. Gusto mo ba ng mga patunay na kayang-kaya rin ng mga babae ang math? Simulan muna natin sa international women with significant contribution in mathematics. Maryam Mirzakhani, isang Iranian mathematician at siya ang kauna-unahang babaeng ginawaran ng Fields Medal, ang pinakamataas na karangalan sa mathematics. Sofia Kovalevskaya, siya ang unang babaeng nakakuha ng doctorate degree sa mathematics sa Europe. Nakapag-ambag sa analysis, partial differential equations at mechanics. At syempre, siguro naman ay kilala natin lahat si Florence Nightingale na bukod sa kanyang mahalagang ambag sa nursing, mayroon rin siyang mahalagang kontribusyon sa mathematics, particular sa statistics at data visualization. Hindi may kakaila ang naging ambag ng mga kababaihan sa larangan ng mathematics. Madalas mang hindi mapansin, sila ay nagpamalas ng talino at tapang upang baguhin ang mundo gamit ang numero. At syempre, hindi naman magpapahuli ang mga Pilipinang mayroong malaking ambag sa matematika, ang mga sariling atin. Dr. Marian P. Roque, isang highly respected mathematician at professor sa UP Diliman Institute of Mathematics sa loob na ng 35 years. Nagkaroon siya ng mahalagang kontribusyon sa theory of partial and ordinary differential equations. Dr. Josette Bio, isang Filipino scientist at educator na nakafocus sa math at science. Siya ang unang Asyano na nanalo ng Intel International Excellence in Teaching Award noong 2002. Isang planeta rin ang ipinangalan sunod sa kanya, ang Planet 13241 Bio. Kristen Stefite, isang young Filipino mathlete na may pagmamalaki dahil sa ilang beses nang inirepresenta at inuwian ng medalya ang Pilipinas sa iba't ibang international mathematics competitions. Ilan lamang yan sa patunay na ang mga babae ay hindi mahina sa math, kayang-kaya rin nila makipagsabayan. Ang kanilang mga kwento ay patunay na walang kasarian ang katalinuhan. Kaya next time na marinig mo na may magsabing, mas magaling ang lalaki sa math, deadmahin mo na lang o di kaya'y biruin na, saan mo nakuha yan? Sa calculator or sa chismis? Let us break the bias and always remember
na ang ating skills ay hindi gendered. Hindi ito nakabase sa kung ano ang nasa birth certificate mo, kung hindi sa efforts mo. Tama. Hindi ka naman gagaling sa isang bagay kapag hindi mo inaral ng mabuti. You have to study that. Kahit na ano man yan skill sets, talents, or whatnot, kailangan ikaw mismo mag-effort ka para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Totoo Kasi yan. kung mat din lang naman ako, hindi ko yan gagawin. Hindi, totoo. Ako? No. No, ikaw, hindi. No. Ikaw. You cannot. Ikaw. No, Ikaw nga hindi, eh. hindi talaga ako magaling sa math. Hindi ka talaga magaling ako sa magaling math kasi hindi dahil babae po ako, pero dahil Mahina ka lang talaga sa math. hindi, ayokong aralin ang math. Alam mo, Napaka-compli- ang complicated ng numbers. Exactly. Tapos dadagdagan mo pa ng YZ. Oh, Bakit? At saka, Kaya nga siya math, bakit talagyan mong letters? Kaya- O di in-English mo na lang sana yan. Ang Hindi. gigigil ako sa math na yan tapos lagi talaga. mong hahanapin ang X, hahanapin mo Oo. ang N. Sino ba si X? Ba't hinahanap si X? Tapos na nga siya. Wow. Hindi, Diba? pero sobrang hirap po talaga kasi ng math for me. Diba? Especially kapag kapag hindi mahirap ang ang mga O bakit? Ba't ka tumitingin Wait sa lang. taas? Ano ba yung mga algebra, kung ano-ano man Ay, yan. yes, yes. Mahirap yung I do not yung like. math, sa science. Alam Yan mo ang hanggang ngayon, pinakamahirap. fraction, hindi ko pa alam. Oh my gosh ka Oh. naman. Fraction? Oo. Paano mag-multiply at mag-add ng fraction? Hindi ako marunong. Ang alam ko lang, 1/2 plus 1/2 equals 1 whole. Oh my gosh. Hindi. Pero yung 3/4 times... Kapag mga magkaiba ang ganon. denominator sa numerator, Ay, Diyos ko, garapon. Aanhin ko yan. O una sa lahat, ang dinidivide-divide ko lang naman, pizza. hindi, pero madali ang fraction, di ba po? Wow. Decimal din. Oh. Aanhin ko naman yung decimal na yan. Ang decimal, pwede kasi ang fraction, mako-convert mo siya sa decimal. Ba't mo siya i-convert? Hindi naman siya pera. Kapag kay... Diyos. Diyos ko. Hindi, pero mahirap talaga. Pinakamahirap Mahirap. talaga, physics na science. Physics. Oo, physics. Oo, physics, ano pa, Chemistry, chemistry. yan. Diyos me, basta merong mga numbers, Oo. ayaw ko. Ayaw mo. Oo, pero kapag yung mga subject na ganyan, mga zoology, botany, anatomy, Ako ba yun? mga ganyan. Pag science, carry lang sa akin, Oo, basta walang numbers. Totoo po yan. Oo. Pero hindi ko sinasabing hindi ako, bobo ako sana. Hindi naman. Kahit papaano naman, kaya ko pa naman magbilang sa fingers. Alam mo ba, hirap na hirap ako dati, nung elementary kami. Elementary mo? Nung elementary. Punta kami sa harapan, tapos ipaparecite nila ang multiplication table from 1 to 10. Alam mo lang ang memorize ko. 1, 2, 5, 9, at saka 10. Oh my gosh. As madali lang kasi yung 9 9, 18, 27, 36, 45, 54, 60, 71, 92, 81, 90. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos 9, 8, 7, 6, 5. Oh, yun, dahil doon. Ako, hanggang ngayon, hindi ko po magets yung kapag magde-divide ka, yung ikaganon. Ay, kaya ko yung multiplication. Paano ba yun? Kunyari, 3 times 5. 3 times, 3 3 times 2. Ah, hindi 3 times 2 to. Sa 7. Oo, dapat above na siya. So, eto, 8 na to. 8 times 7. Oo, diba? 8 times 7 na to, Ang diba, sir? galing ng tatay ko. 8 times 7. Tapos imumultiply mo siya, 3, 6. Tapos i-add mo to. Tama ba? 3, 6, 3, 6. Nalipat ako. Ang kuang mo dito yung... Basta meron yan. 3, 6, sabi niya. Tapos 10, 20, 30, 40, 56. Tama? 6, tama sir, ganyan. I see. Tama. Ganyan po ba yung nung panahon ng 1940s? Ay, ang mga Indian ang magaling sa ganyan. Indian. Yung mga Indian. Alam mo yun? Napanood niyo yun? Oo, Yung sa ganyan. Indian, yung gumagano sila. Tapos nakukuha ka agad nila yung sagot. Sabi ko, bakit kaya? Ginanon ko din naman, wala naman lumabas. Meron din yung iba na ang tao nakukuha na yung sagot, kakaganyan nila. Ganon lang. Oh. 6, ano to? 60. So, 7 times 7. 64. 49? 3, Anong 64? Ito pala ang Oh. 10, 20, 30. Oh, 10, 20, 30, 40. Tapos ito yung imumultiply mo. 3 times 3, 6. 3 times 3, 6. 3 times 3, 9. So, 49. Gets mo? 8 times 8. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2 times 2, 4, 64. Thank you, Sir Mar. Got it?
Got it. Marunong ka na? Marunong So, na pag ako. pumunta ka na sa palengke, wait lang po, magmumultiply lang ako. Ang ginagawa mo, miss. Tapos bigla siya nag-calculator. Napahiya ka talaga Napahiya ka, doon. but Oo. yes, may alam tayo. Kakaloka. Nako, old vibes man, pero new smiles nga pa rin tayo ngayong Thursday. Mamaya naman sa ating pagbabalik mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po pinaglalaban po ngayon ng isang barangay sa Mangkayan, Benguet ang kanilang 500 plus na lupain kung saan gusto itong minahin. Tama po ba? Minahin ng isang private company. Oh my God. Siyempre, ipaglalaban nila. Sabi Ipaglalaban. nila, we do not want that to happen. Period! Sabi pa nila. At gusto ko hindi yan. lang po yan mga ka-MB. Dahil pa ipapaimbestiga po ngayon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itong mga tactiles. Itong nakikita nating Yung dilaw? dilaw sa daanan. Yan yung sa blind. For kinambalot, blind yan no? sana. Kasi sabi nga niya, they were deceived. Deceive. Deceive. Ano ang na-deceive sa kanila? Deceive! Ay, Deceive deceive. yun. At hindi lang po yan dahil sa darating na October 25, magsisimula na po ang Batang Pinoy 2025 kung saan nga simula ngayong araw po ibabiyahin na pang ilang mga atleta kasama ang kanilang mga coach para sa Batang Pinoy. Dito ba yan sa Baguio No, gaganapin? nagaganapin sa Jensen, General Santos. Oh, General Santos City! Aha. Si Jensen! Yes! Si Jensen and Jensen. Ano ba yun? Uy, shout out sa Oo. kaibigan kong si Jensen. Jensen. Anyway, mamaya din ang mga bagay patungkol sa mga kababaihan. gusto ko Ano yan. kaya yung i-unlock natin? Bakit may nakalak kaya? Ano kaya ang ating core memory din ang makakapagpaalala sa mga utak ng mga magagandang nasa harapan ng inyong mga telebisyon? At syempre, wow. At syempre, kakanta naman tayo later. Kasi Anong na-miss kakantahin natin? Syempre, yung sikat na sikat nung nakaraan. Air Supply. Diba, mahangin yan. Magbabalik tayo dito sa Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban
laban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines. October 23, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Patuloy na ipinaglalaban ng mga residente sa Barangay Bulalakaw at Barangay Ginawang sa Mangkayan, Benguet ang halos 534 na ektaryang mga lupain na nais minahin ng pribadong kumpanya. Magbabalita Vanessa Bugtong. Edad pa lang, pagsasaka na ang ikinabubuhay nila Elfernie sa Barangay Bulalakaw, Mangkayan, Benguet. Kaya ngayong pamilyado na siya, determinado niyang ipagpatuloy ito, lalo pat ito lang ang kanilang paraan para masuportahan ang kanilang pamilya. Pero ang kanyang hanapbuhay at ng iba pang kapwa niya magsasaka sa lugar ay nanganganib. Ito'y dahil sa planong pagsasagawa ng exploration ng isang mining company. Panalangin namin na sana maunawaan niyo po kaming mga farmers dito sa Barangay Ginawang at Barangay Bulalakaw na sana po itigil na po yung pagpilit na mag-mining dito sa amin kasi kahit papano ipaglalaban po namin yun para sa amin rin mga anak, sa mga bata pa na lumalaki kasi dito na kami kumukuha ng pagkain namin. Base sa proposal ng Crescent Mining and Development Corporation, isa sa ilalim sa mining exploration ang 534 na ektaryang lupain kung saan kabilang dito ang lupain nila Elfernie. Sakop nito ang Barangay Bulalakaw at Barangay Ginawang na ngayon mariing tinututulan ng mga residente. Kahit papano, kahit isa lang yung na tubig sa amin, na sprinkle, at least meron kaming natataniman. Pero kaso paano na po kami mga farmer pag mamamining na tong sa amin. Adi pati water pump, pag dito sa ilog namin, pati water pump, wala na kaming mawa-water pump. Kung magkataon, hindi lang daw ang kanilang lupaing tinataniman ang apektado kundi pati na rin ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Isa sa pinakamalaking maaapektuhan kung sakali mang matuloy ang pagmimina dito sa Barangay Ginawang at Barangay Bulalakaw dito sa Mangkayan, Benguet ay ang ilog na ito. Ito kasi ang nagsisilbi na pinaka-main source ng tubig na pinagkukunan ng mga magsasaka sa kanilang ekta-ektaryang taniman sa taas ng bundok. Kaya naman hanggat maaari ay kanilang ipaglalaban ang kanilang karapatan, huwag lamang silang mawalan ng pinagkukunan ng kanilang pangkabuhayan dito sa Mangkayan, Benguet. Taong 1996 nang magsumite ng mining exploration proposal ang nasabing kumpanya pero hindi raw ito naituloy. Pero noong buwan ng Hulyo, nagsimulang makipag-usap muli ang Crescent Mining and Development Corporation sa mga residente. What will happen to us? We will run out of water, water supply will be depleted. Yes. We depend much on water. Noong September 16, inaprubahan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang hiling ng kumpanya. At ngayong Oktubre, dumating na sa lugar ang ilang kagamitan ng kumpanya na pinaniniwala ang gagamitin sa mining exploration. Kaya dito na rin nagsimulang magprotesta ang mga residente. Katunayan, naglagay na sila ng gate sa kalsada para hindi makapasok ang kumpanya sa lugar. Naiparating na rin ang isyu na ito sa pamahalaang bayan ng Mangkayan.
Nakikita may nga problema dyan nga may isa. Dito gamin, nagdadawang ti legal process, di kumpanya. At adamot ti mang madi. Ngamde sityo nga involved, barangay nga involved. Dagay kagadwa, itultulok da, kayat da, di drilling. Dagay kagadwa, manida. So, siguro, pag titinulungan tayo, kaya ba tayo suda, tagtugaw tayo, tapag tutungtungan tayo, tapno, no kung na tayo nga may sa tayo, no puraw tayo, di puraw tayo amin, no black tayo, pag yanan tayo na. Pero ayon naman sa Barangay Bulalakaw, mariin na nilang sinabi sa konsultasyon pa lamang na hindi sila payag dito. Dapat sana makonsulta ang dalawang munisipyo. Dalawang dominion eh. Ilang pagpupulong na rin ang kanilang isinagawa sa kanilang lugar para rito. Kahit kumplito ang papilis nila. Pero ayaw namin nga talaga. Ayaw namin talaga yung pagmaymina. Wala kaming ibang kabuhayan. Farming lang. Farming lang. Binatikos din ng Kabataan Party List ang Mines and Geosciences Bureau sa pagpayag sa mga mining exploration sa Mankayan, Benguet. Siyempre, mula dito naman sa pagmimina, ang iniisip naman, pangunahing iniisip naman ng ating pamahalaan ay hindi yung kapakanan ng mga komunidad na kung saan gaganapin yung pagmiminas na ito, kundi yung profit na makukuha mula dito sa pagmiminas. Profit na sana'y mapupunta sa taong bayan, pero hindi. Anong ginagawa nila? Nakita naman natin na kanilang kinukurakot, kanilang ninanakaw, yung mga supposedly ay napupunta sa taong bayan. So, hindi talaga nila pakikinggan yung mga naapektuhang komunidad dahil ang gusto nila ay magkaroon ng kita mula dito sa mga foreign or mga companies na ito na gustong magmina sa ating lupain. Nilinaw naman nila na ang pagpuprotesta ng mga residente sa lugar ay hindi lamang daw para sa kanilang kapakanan, kundi para na rin daw sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon. Vanessa Bugtong, RNG News. Planong imbestigahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga inilagay na tactiles sa sidewalk sa Baguio City. Magbabalita Charles Nicolamo. Madalas mapadaan sa City Camp Road si Nanay Tara, pero tuwing dumadaan siya rito, hindi niya maiwasang mangamba. Bukod kasi sa ilang mabibilis na sasakyan, mayroon din daw nag-aantay na peligro sa bawat hakbang niya. Ito ay ang mga yellow tactile. Anya, takaw disgrasya daw ito, lalo na tuwing tag-ulan. Nasubukan ko noon, yung kapatid kong PWD. So, siyempre, na-aksidente rin yun. Lalo doon sa pinakaharap doon, no? Doble-doble yung kwan. Talagang nabaliktad lang. Buti na lang naalalayan ko agad. Maliban kay Tara, ilang beses na ring nakasaksi si Tatay Jesus ng mga nadulas dahil dito. Partikular daw ang pababang sidewalk na ito sa City Camp Road. Mga 5 ganon. Bakit daw? Dito sa ilang kasi dumadaan eh. Karamihan po ba mga residente o yung mga... Estudyante. Saka dito din. Bagamat malaking tulong daw ito para sa mga visually impaired, hindi pa rin maiwasan ang ilang insidente ng pagkadulas ng ilang pedestrian. Ilang solusyon na rin ang ginawa tungkol dito gaya ng paglalagay ng non-slip coating, pero hindi rin ito nagtagal. Pero makalipas ang 3 taon matapos mailagay ang mga ito, muling kwinestyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung angkop nga daw ba ang kalidad ng tactile na ginamit dito. When I visited South Korea at Japan, I was really surprised na bakit itong tactiles na ito, non-slip itong mga ito, ibang klase. So we were deceived. We were deceived. Kaya nga isa rin yan sa mga pinapaimbestigahan ko. Naalam ko ngayon yung program of work niya at the same time yung bill of quantities. Magkano ba talaga ang pagkakabili ng mga tactiles na yan? Ayon sa alkalde, proyekto raw ito ng Baguio City District Engineering Office at ang ahensya rin daw ang nagdesisyon kung anong klase ng tactile ang gagamitin. Ang gumawa niyan at nag-procure niyan, DPWH, hindi local government. Nung piniset nila sa amin yan, binanggit nila na standard yan, na yan yung international standard. And then, akala ko naman, okay. So, nung kinausap ako nung former city administrator namin at yung CEO,
Chief si Vic, si Engineer Vic, at ni Engineer De La Peña na binanggit nga nila na inassure ng DPWH na yan talaga yung standard na tactiles. Sino naman ako mag-comment, di ba? Ayon naman kay City Administrator Vittorio Jericho Cawis, maliban sa halaga ng proyekto, dapat daw masuri ang kalidad ng tactile kung magkakaroon man ng investigasyon tungkol dito. Siguro mas maganda na may third party para matanggal yung aspeto ng bias, at least mas ma-unravel yung truth to the matter, and then yun nga para some technical people or silang mas makakapag-check talaga whether this kind of product na nailagay doon is ito ba yung tactile na supposedly pang outdoors, or these are the kind of tactiles that na dapat pang indoor lang yan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City District Engineering Office tungkol dito, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Matatanda ang taong 2021 nang simulang ilagay ang mga tactile sa mga sidewalk sa lungsod, at kasunod nito, ilang pedestrian na rin ang nagreklamo ukol sa kalidad nito matapos silang madulas at magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Charles Nicolimon, RNG News. Puspusan na ang paghahanda ng mga atleta sa Baguio City para sa nalalapit na Batang Pinoy 2025. Narito ang kwento. Grade 5 pa lang na humaling si Leyland sa boxing. Pero pagtungtong ng grade 8 na humaling ito sa wushu. Mahirap po, pero titiis pa rin para sa ginto, ma'am. Payat po ako dati, ma'am, pero parang inaasar ako, ma'am, nung mga grade 5 kasi mapayat ako, ma'am. Kaya natutok ako sa boxing kasi nagbibigay sila ng training sa boxing noong elementary kami, ma'am. That's when I started combatives, ma'am. Matapos itong tanghaling kampiyon sa wushu sa Karaan Meet noong Pebrero ngayong taon, sasabak muli ito sa labanan. Isa kasi siya sa mga pambato ng Cordillera sa napipintong pagbubukas ng Batang Pinoy 2025 sa darating na weekend October 25, 2025 sa General Santos City. Kaya naman ang mga estudyante ng Baguio City National High School, todo na ang paghahanda. Isa na rito si Kisha na sasabak sa wushu taolu. Endurance, ma'am. Kasi after, we've dismissed po ng 5 o'clock, tapos kung minsan po kasi tumatakbo po kami ng oval, and then it's very hard to maintain or parang i-continuously na gawin to. Sa kabuuan, aabot sa 508 na atleta at coaches mula Baguio City ang sasabak sa Batang Pinoy. Actually, may mga na tayo, may mga athletes na tayo na nandun ngayon, may mga nauna. First batch of the City Sports officials, pinapunta ko na rin po doon. So naayos na yung mga arrangements ng billetings ng ating mga athletes sa Kahilsot Elementary School. Yung mga medical arrangements na rin natin, so naiayos na rin, pati yung mga request natin ng mga weighing scales, stretch out na natin to. We handle yung logistical matters or yung mga ibang bagay-bagay to ease up some of the burdens na kailangan pang isipin ng ating mga atleta at coaches. Bagamat ilang tulog na lang bago ang pagsisimula ng palaro, puspusan pa rin ang pag-iensayo ng mga atleta ng Baguio City. Isa nga sa mga nakatutok sa pag-iensayo ng mga bata ay ang Southeast Asian Games gold medalist at wushu coach ng Baguio City National High School na si Daniel Parantak.
almost everyday po yung training namin. Not only sa training, we do cross-training sa mga athletics na yung pacing nila sa takbo. Yun po ma'am yung ginagawa namin. And then, of course, sa akin kasi sa Taolu, kailangan malakas yung stamina. And then, yung mga forms, kailangan maayos din. We are hoping na mag-stay pa rin na gano'n. Kasi, though, alam naman natin na yung mga ibang LGUs, puspusan din ang training. Pero, syempre, Baguio, dyan na rin. Gagawin namin yung best namin to stay sa top. Bukas, October 23, susunod na babiyahe patungong Jensan ang iba pang mga atleta para sungkitin ang mga gintong medalya sa Batang Pinoy 2025. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abang namamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa atin lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pakdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Mahalaga ka. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976.
nagbabalikang morning balitaktakan. Pag-girl tayo today. Girl tayo ngayon. Pag-girl tayo dahil femininity unlock, paano nagiging mas buo ang pagkababae kapag nasa tamang tao. I like to know this. Alamin natin yan dito sa Girl Things. Hindi mo napapansin pero nag-iiba ka. Mas soft, mas gentle, mas feminine. Lalo na kapag nasa tamang tao ka. Ayon sa psychology, ang feminine energy sa isang relasyon ay tungkol sa pagiging nurturing, expressive, at open. Hindi ito tungkol sa makeup o pananamit, kundi tungkol ito sa pakiramdam na ligtas kang ipakita ang softest, most authentic side mo. Ayon sa mga pag-aaral, na kapag alam mong safe ka emotionally, bumababa ang stress hormones mo na cortisol. Kapag nagtiwala ka at may deep connection, tumataas ang oxytocin o tinatawag na bonding hormone. Ito ang dahilan kung bakit mas kalmado ka, mas expressive, at minsan, mas feminine ang kilos mo. Ang pagiging feminine sa relationship ay hindi kahinaan. Ibig sabihin lang nito na komportable ka nang magtiwala, tumanggap, at magbigay ng pagmamahal. To care deeply nang walang takot. Bilang Pinay, sanay tayong maging malakas, palaban, independent, at kayang mag-isa. Pero ayon sa cultural studies, kapag nasa tamang tao tayo, bumababa ang guard natin. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil alam natin na safe tayo. Kahit sa simpleng taho-date o gala lang sa plaza, masaya na basta kasama siya. Dahil hindi mo na kailangang protektahan ng sarili mo. Dahil alam mong siya ang pro-protekta sa'yo. Expert call this secure attachment. Kapag alam mong safe ka, hindi mo kailangan maging defensive. Mas lumalabas ang natural traits mo. Yung malambing, yung nurturing side, at yung tinatawag ng lipunan na feminine energy. Hindi mo kailangang pilitin maging feminine. Kusang lalabas yan pag alam mong safe ka. Pag totoo ang pagmamahal, at kapag wala kang dapat ipag-alala. Kaya girlies, choose your man wisely. Ayan. So, mas nagiging buo palang pagkababae kapag nasa tamang tao ka. Oo naman. Oo. Paano mo malalaman kung nasa tamang tao ka? Buo na yung pagkababae mo. Hindi, kapag siguro you glow from within, Yes. parang stress-free yung mukha mo, napaka-healthy mo. Yes. Oh my God, nasa tamang tao ako. Pero, syempre, we also need to take care of ourselves bago tayo alagaan ng taong ibang Diba? tao. Kung gusto mo naman, yung ayaw mong alagain ka, alagaan mo na yung sarili mo para pagdating ng taong yon, hindi ka na niya aalagaan. Totoo. Ikaw na mag-aalaga sa Pero kanya. ang saya na mapunta sa tamang... Kailan kaya tayo mapupunta sa tamang Ako tao? feeling ko nasa tamang tao na ako. Pa? Oo. We shout out kay... Emerlot lang yan. Ako, balikan naman natin ang mga alaalang dala ng mga litrato natin sa ating core memory. Ang ating core memory of the day is... Ay! What's that? Ano yan? Compact disc CD. Oo, nagkaganyan ka ba dati? Oo. CD? Oo. Akala ko mas luluma pa. Dapat yung floppy disk yung nilabas Oo, yung gano'n. Natabutan ko pa yun. Oo. Meron pa yun. Yung gano'n. Alam mo, madalas yan dati, pupuyutan mo pa yan. Pupuyutan mo pa yan para kunwari mag-play siya. At saka, kasi di ba ginagamit yung CD sa mga kanta, pwede din yung sa dyan DVD. ka nagpa-file dati. Yung mga file mo sa computer, sa Word, sa disk mo siya nilalagay. Pwede din sa pag mag-burn ka ng kanta, mga ganyan. yes. Pero talaga ako, CD, yun na yung binibili ko kapag may mga nanonood ako. Di ba marami pa rin? Noon, CD. Maraming CD dyan. Hinahabol ka dati dito sa may bandang Magsaysay. Harley Doon ka. sa may malapit. Hindi. Sa may Magsaysay. Doon sa ano pa banda yun? Yung footstep dati. Doon sa may malapit sa footstep. Oo, sa Magsaysay. Oo. Ay girl, hahabulin ka niyan. Tapos patago pa nilang sasabihin sa'yo, alam mo na kung anong laman nun.
Pati sa session dati. Opo, meron din sa session, pero hindi ko na naabutan yung parang nung naabutan ko na siya, more mga on sa pirated, movie. Yeah, pirated na CDs. Exactly. Pirated CDs yan. Hala ka, bakit? Bawal! Ay, bawal. Pero kasi mahal kasi syempre mga K-drama noon, wala naman pa tayong net, noon, mga kung pa-net, kung ano dyan. Yes, yung mga application to watch, yung streaming sites. Kaya ang binibili natin dati, yung mga CDs na yun, tapos ang tagal, tapos pirated, tapos dati nakalagay siya dun sa lagayan talaga ng CD. Tapos hanggang sa dumating sa karton na lang siya. Oo, tama. Tapos ang dami-dami mong pagpipilian sa loob. Diba? Ang saya-saya dati. Pero ngayon, nasaan mo na sila makikita? Sa mga bars. Kasi nakasabit na sila. Hindi ko pa alam. Ganun na siya ngayon. Ginagawa na siyang parang curtain. Ginagawa rin siyang, di bang, design sa mga gowns? Yeah, gowns? Yeah. Gowns. Yeah, sa mga gowns, sa mga bahay, sa mga walls. Even sa floor. Yeah, sa floor. Nagiging tactile sila. Tactile CDs. Oo, maganda yun. Charot. Anong alaala nyo sa mga CDs? I-komento pa rin yan sa ating Facebook page live, Regional News Group RNG Luzon. Hello sa lahat ng mga viewers natin today, especially kay Deo Ramirez. Nanonood siya ngayon. Happy viewing sa inyong lahat. Si Ate Rebing din. Si Ate Rebing na palaging nanonood sa atin, follower. Exactly. Maraming salamat, Ate Rebing. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po. Kayo pa ang dahilan kung bakit kami bumabangon ng hindi, totoo yan. Real. Anyway, thank you sa Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao. Para sa mga kailangan lang inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJobs accredited, free ocular inspection, free assembly at minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Convert. Ang taas na 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Bactal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. Palm Grove, Hot Springs and Mountain Resort, located at Asin, Nangalisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. And of course, ang inabangan ng lahat, ang birthday. Yes, wala kasi ako yesterday to greet her. Pero happy belated birthday kay Grijane May Domingo, ang naging host ng Ganda Mo Pangasinan sa first episode ng Suwal. Oo, si Grijane May Domingo, Suwal ng Suwal Tourism Office. Siyempre, pagbati din yan mula kay Ma'am G. Laya. Belated happy birthday din kay Thomas Andaya, kay Flory Ibarra, at kay Jing Abuan. Happy belated birthday sa inyong lahat. At ngayon naman, ang may araw po ngayong araw, happy birthday po kay Oliver Ibarra. Kay Millard Sagil. Millard Sagil. Happy birthday sa'yo. At kay Attorney Daniel Pate Aplaten. Happy birthday sa inyong tatlo, Oliver, Millard, and Attorney Aplaten. To you! At ilang araw na nga lang bago magpasko. 63 days na lang! O, biglang nawala. Pasko na! 63 days na lamang. O siya, sige, bago magpasko, paulanin muna natin. Dahil tayo ay kakanta ng awiting All Out of Love by Air Supply. Performed by the singers Miss Angelica and Miss Bea. Thank you. Dito sa Kantagahan.
Thank you so much for everyone. Yes. Thank you for coming to our concert. 4, 3, 2, 1. Lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you're hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so long. What tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Away from this long, lonely night. Wow! I'm reaching for you. Are you feeling it too? There's the feeling feels alright. And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no reason wait. It gets harder each day. Please tell me I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believe me for so long. I'm all out of love. When am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Oh, what are you thinking of? 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 I'm so lost without you. I know you were right, believe me for so long. I'm all out of love, but am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believe me for so long. I'm all out of love, but am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. Ay, ganun ba yun? I'm so lost without you. I know you were right, believe me for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so alone. I'm so lost without you. I know you were right, believe me for so long. Grabe. Thank you so much. Concert natin yun! Talaga ito, abangan po ang concert namin dalawa. Uy, wag baka mag-expect sila. Pero kaya bilang kasama nyo yung nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkita-kita ulit tayo bukas, huling araw ng linggong ito, Bernice, October 24. Dito pa rin yan sa Masaya Inspiring at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Talaga. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.